Sinubuan ni Mikoy si Krista. Bihira. Mikoy, may isinubo pala kay Krista. At Krista, kilig na kilig. Ano po kaya ang isinubong ito mga kalingap? At Mikoy, may matindi palang pinagdadaanan. Yan po ang ating alamin at pag-uusapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, mag love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po, kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Sa August 7 pa po mag-vlog ni Chris. Sa August 7. Kaya abangan nyo. Sa August 7 pa po mag-vlog sa Port Mansari. Bulong kay Tats. Ay, grab. Bulong ko sa inyo. Na. Nagsubuan po sila kanina. Nagsubuan. Sinubuan ni Mikoy si Krista ng ano, yung parang yung maliit na apple na nilagay sa ice cream. Ano tawag yan? Yung parang grapes. Sinubuan ni Mikoy si Krista. Bihira. Ang sweet nila kanina. Grabe po. Nagsubuan po sila ng pagkain. Kasi nagpa-dinner yung timbik kanina eh. Nagpa-dinner po yung timbik. Yan. Kilig overload, grabe naman po yun mga kalingap. Talagang kilig na kilig si Krista doon po sa pagsubo sa kanya ni Mikoy. At narinig naman po natin mga kalingap na sa August 7 yung kanilang vlog para po sa kanilang Port Mansari. At sabi nga po ng kanilang founder na si Kalingap Tata ay meron pong pasabog. Kaabang-abang sa Webes na po yan mga kalingap. Cherry. Yung cherry yan. Sinubuan ni Mikoy si Krista ng cherry kanina eh. Kilig na kilig si Krista kanina. Sinusubuan ni Mikoy. Ayun, nagkaroon ng kilig moments ang dalawa, ang Mikris, kung saan nga po ay nagkaroon sila ng dinner. At ito ay sponsored by Team Biik. At sa kabilang dako nga po mga kalingap ay meron po palang pinagdaanan si Kalingap Mikoy at ito po ay depresyon. So hindi po biro ang depresyon lalo pa po ngayon at umaani po ng pambabatiko si Kalingap Mikoy doon sa mga nakaraang issue. So para po aware tayo at makapag-ingat na rin tayo sa ating mga sasabihin at sa ating mga pambabash na ginagawa. So ang depression po ito ay isang karaniwang mental na karamdaman. Ang pangunahing karamdaman sa depresyon ay ang mas malalang uri. Kasama po yung mga sintomas nito, ang hindi tumitigil na depresyon, kawalang interes, negatibong isipin at iba pa. Ang mga sintomas na ito ay nakakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay tulad po ng kakayahan nating magtrabaho at sa mga panlipunang sitwasyon. Maaring magpataas ng antas ng pagpapatiwakal ang depression. Ito po mga kalingap, interviewin natin, tatanungin natin si Michael kasi nagulat ako kanina na sinabi ni Michael na na-depressed daw siya. Isa siya sa mga naka-experience no, ng depression. Oh. Ano bang ano? Matagal ko din kasi siyang akala ko okay na ako, biglang inaatake ako, pero super alam mo sa sarili ko sa gawa no. Mga bagong kaibigan, although may mga kaibigan na po ako dati, ilan lang sila na ano sa akin talaga, minsan sa akin, yan lagi akong pinupuntahan. So yun, hanggang ngayon pa naman po. Paano ba nagsimula yung depression mo, Michael? Kung okay lang sa'yo, pwede naming malaman.
pressure po sa work. Tapos siguro sa past relationship ko. Okay. Oo. Tapos ayun po, ang nangyari, sumabog utak ako. Tapos yun, hanggang sa hindi ko na lang ginagawa ko. Tapos lagi na lang ako tulala. Kasi nag-worry na. Kasi ang kasama ko lang po sa bahay lola ko. Ang reason po ng kaya nandito ulit. Actually, Manila na ako nakatira. Oo. Tapos bumalik ako dito sa Bicol year 2019. So yung si lolo ko, which is yung father ko, namatay na siya noong 2013. So ang kasama na lang, ang natitira na lang po, Yung lola, silbi lola mo, yung mama mo. 81 years old siya ngayon. Ay, oo. Pero malakas pa. So ang reason ng pagbalik ko dito, kasi yun nga, dahil ito marami na rin naman po nakakaalam na nag-artist before nasa GMA ako, year 2014 po. I mean, parang nawala si Kuya Jer. Kumila na yung mga show. So, kaya kinakailangan ko ng mga work, gawa naman po ng mga bayarin. So doon nagsimula? Nag-work ako sa Smart Community. Okay. Customer service po. Parang nanibago yung... Hindi, okay nga lang. Mas happy din naman po. Ang nangyari nga po, bali 2019 umuwi ako dito. Para kay mama. Kasi nalaman ko may Smart dito. So, may hinintay ko, 9 months ako naghintay. Kasi yung mama ko, mag-isa lang po. Actually, kasi year 2013, ako graduate ng college. Hindi pa ako agad nakapag-work kasi yung mama ko, laging iyak. So, 1 year pa ako nag-stay dito bago ako lumuwas sa Manila. So yun hanggang sa bumalik po ako dito. So, may kasama mama. So paano mo na lagpasan yung sabi nga yung depression na na naranasan? Kasi yun po, nagpa-psychiatrist na ako yan. Paano ko ba nalagpasan? Ang dami siguro sa tulong din ng friends, hindi nila ako iniwan. Yun talaga po ang super thankful ako. Meron akong best friend. Siguro sa soon makikilala nila yung sa vlog ko. At saka isa din sa mga nakakaano siguro sa'yo, yung may kausap ka. Kasi isa yan Actually, kahit dati ayaw ko talaga nakausap. Before ko makilala sila Dan, yan lahat sila Jomar. Ang daming nag-aaya sa akin. Ayaw ko sumama. Gusto ko sa bahay lang ako, sa room lang ako. Hanggang sa... Palang loner ka, hanggang gano'n. Yung taong connect sa amin ni Dan, which is yung kababata ko, hindi ako tinigilan. Shoutout Zar. Panood mo